Walang pipiliing trabaho ang dalagang si Beverly. Beverly Ruth Gamboa, kilala rin bilang Bevy, ay hindi ang isang karaniwang dalagang Pilipina. Isang independent at malakas ang loob na babae na marunong humawak sa sarili. Sa pagtatrabaho sa club na eksklusibong ginawa para sa mga bilyonaryo, nakilala niyang walang pakailam na lalaking ito na pumunta kay Beverly sa pamamagitan lamang ng pangainis sa kanya o pamakuha lang ang kanyang atensyon. Ang lalaki, si Abraham Lincoln, isang hot ngunit mayabang at mapagmanipulang bachelor, sa lahat ng paraan gustong makipaglaro kay Beverly. Alam niyang sa kauna-unahang pagkakataon na pagmasdan niya ito, gusto niya ito ng husto hanggang sa binili niya ito mula sa bachelorette auction ng club. Ngunit dahil sa likas sa trabaho ni Beverly, the woman who knows to flip and when to play the Lincoln's card, sa bandang huli, nalaman niya na kahit na may husay siya sa paglalaro ng puso ng lalaki, Abraham is irresistibly tough and hard though, especially when her feelings are now on the line. Will she have the courage to stop it before her heart turns back at her whenever this Lincoln meddles her way of thinking and perception? O maninindigan ba siya at mamumuhay sa kanyang mga salita sa pamamagitan ng pagpapatuloy sa larong ito kung saan naroon na siya? It's your turn, Ruth. Napabuntong hininga siya na marinig ang boses ng kanyang floor manager. Ngayong gabi ay ang kanyang gabi na ibibid ng mayayamang bilyonaryo. Sa club na yon, kilala siya bilang si Ruth, her second name, pero sa labas naman nun mas kilala siya bilang si Bevy, short for Beverly. Dalawang pangalan na may dalawang magkaibang pagkakakinanlan, isang payak at isang estudyante sa kolehiyo sa umaga at isang mapang-akit na babae sa nightclub sa gabi. Shit! Bakit ako kinakabahan? Jeez! Hindi dapat ako kabahan. Ito yung gusto ko, right? Para umahon ako at makalis na agad sa lugar na ito at makapagbagong buhay. Oh bro, give me more strength and give me the best of luck. Sana hindi madatong ni makapili sa akin. Sana hindi baratin tong ganda ko. Gosh, pinagandaan ko ang taon at araw na to. Ruth, I'm ready, madam. Sagot niya at saka sinuri ang kabuuan ng malaking salamin. Nakatayo siya ng tuwid habang tinitingnan ng kanyang magandang kumikinang na velvet backless deep v-neck sequin, sexy boho mini dress. Nakangiti siya ng sexy. Napakaganda mo, self. Tara na, at hayaan ng mga marunong business tycoon na ibid ka sa kanilang pinakamataas na halaga. Alawin natin ang pinakamayamang tao, matandang lalaki o DOM, na bilib sa'yo at bibili ng kanyang milyong-milyong pera. Isang mapang-akit na kindat ang ginawa niya sa harap ng salamin. Hinawi at inayos niya rin ang kanyang buhok na sadyang ipinakulot pa ni Madam para daw mas gumanda ang araw niyang mapang-akit ngayong gabi. At tama nga ang Madam niya dahil mukha talaga siyang diyosa na mamahaling hiyas para sa night big event na to. Wow! Pinakatitigan ako ni Madam mula ulo hanggang paa. The seductive, gorgeous Ruth. Napaka-hot mo sa iyong pinakamaikling velvet na damit. Bagay na bagay sa iyo. Mga akit na mga akit ang datingan mo. Thank you, Madam. She sexily winks. Oh, darling. Sa tingin ko lahat ng aming mayayamang bidder na bisita magbibid para sa iyo ngayong gabi. Ang ganda-ganda mo kasi at malamang pag-aagawan ka nila. You're really suited to be our star tonight. Ngumisi siya rito. Thank you for the compliments, Madam. Here, isuot mo na to. Madam put her short bathrobe. Alisin mo to if you heard a sound or ring. Alam mo naman ang kalakaran, di ba? Tumango siya rito. And this. She also put a small piece of a black mask. Are you ready? Ruth? Tanong nito matapos siyang asikasuhin. She nodded again and smirked. Yes, I'm always ready. Madam? Good. Gentlemen, our next and star of the night, no other than the damsel of beauty, our gorgeous Ruth. Pag-announce ng MC narinig sa buong club. She is the next in line. The Señorita song cover by a sexy voice and slow-mo music starts to play when she began her entrance walk. Nagsisimula siya sa kanyang mapang-akit na dance walk. Ngumiti siya at pinakita maganda niyang ngipin. Nung nasa pinakagitna na siya, humawak siya sa silver pool at nagsayaw ng napaka-sexy. Mas napangiti siya na makita niya ang namamanghang mata ng mga taong dumalo sa exclusive club yearly bachelorette auction na yon, sa isang tanyag na club at mismong pag-aari ni Madam, isa sa mga maimpluwensyang tao ng Pilipinas. When she heard a ring, bumitiw na agad siya sa pool at unti-unting binuhol ang maikling puting bathrobe na tumatabon sa maganda at nakakaakit niyang balingkinitang katawan.
20 taong gulang pa lamang siya, ngunit perpekto ang kanyang katawan. Napangiti siya na marinig ang mga taong nagsasabing, "Oh!" nang tuluyang natanggal ang bathrobe sa kanyang nakakaakit na sexing katawan. Nagpagtuloy siya sa indayog at galaw at sayaw. Hinayaan niyang tumikwas ang mga buhok niya kung saan mang parte ng kanyang mukha. They turned off the limelight in the last minute of her slow dance. Hudyat para asirin niya ang maliit na mask na pinasuot ni Madam sa kanya kanina. Bumalik ang munting ilaw sa paligid. Hudyat din yon para maupo na siya sa isang sofa na nakadekwatro paharap sa mga bidder ng gabing iyon. Still, she kept her seductive smile kahit naghahapon na siya sa pagsayaw ng slow, sexy dance. Kahit wala pa siya masyadong naaninag na tao, todong iti pa rin siya. Kahit nag-uumpisa na rin siyang kabahan ng mga oras na yon. "Gentlemen, it's time to bid our star for the night, Ruth," anunsyo ng MC. "The bid will start in 3, 2, and 1. 500,000 pesos. Sabi ng isang boses na lalaki. Gusto niyang ngumiwi nang i-focus na isang matanda ang center light. Hayop na matandang to. Kuripot. 500k lang para sa kagandahan ko ngayong gabi? It's a no for me. Bid more? Hanap more. 500,000. Going once? Going twice. Any bidder? 1 million. Bungad ng isang baritonong tinig. It is a nerdy-looking guy with his business suit and thick eyeglasses. Higher. I'm expecting a higher amount. Walang pake sa face. Basta higher. She is still smiling. Napapakagat pa siya sa kanyang labi. 2 million. It's coming from a DOM. Higher, please. Malaki ang pangangailangan ko, and you are not my type, dirty old man. 5 million, plus a car. It's still on the other DOM bidder. Oh, yun ang ina-expect ko, plus a car. Oh my God, car, and may 2.5 commission? Wow, pwedeng-pwede na sa akin yun, kahit matandang hukluban ka pa. 5 million, going once, going twice, going up? Patuloy ng MC. 6 million plus a car, from a hot guy. Wow, pwede. He is hot. Good for my 1 month stay in his place. Napahagat ulit siya sa kanyang pang-ibabang labi. Ngumingiti na rin siya na matamis kahit talatang nangangawit na ang kanyang mga panga. 8 million plus a car. Yung matanda ulit ang nagsalita. Shit, I don't like him. Bigla akong kinabahan. Paano kasi kung yun ang manalo? Oh God, please. Sana magbid ulit yung hot guy. Taasan niya, please. Please. 8 million plus a car. Going once? Going... Will buy her for my 10 million plus a car and an instant house and lot. Isang baritonong boses na nagsasalita mula sa dilim. Diyos ko, talaga? Mas lumuwag ang ngiti niya sa labi, pero napawi ang ngiti niya na makita ko sinong nagbid sa kanya ng 10 million plus car at house and lot. Abraham Lincoln? Naparunok siya at biglang kumislot ang dibdib niya na magpamalas na nakakaakit ng ngisi sa gilid ng kanyang labi. It can't be. Ayoko sa mayabang na taong yon. Bid more. Bid more. Ah, God. Guys, bid more. Pantayan niyo siya. Any higher bid? Tanong ng MC. Walang sino man ang nagsasalita sa paligid. Bigla siyang kinilabutan kahit pa nakangiti siya ng bahagya dito. And a count of 5, 4, 3, 2, and 1. Oh no! Mr. Lincoln wins with the amount of 10 million pesos plus the car and a house and lot. Congratulations, Mr. Lincoln. You may claim Miss Ruth right away. The MC announces, Claim? King ina? Bakit andito tong Lincoln na to? Shit! He really wants to get me with his money, huh? What an asshole. Sa dinami-rami siya pa talaga? Siya talaga. Oh, Jesus! Napabuntong hininga si Ruth at naparunok nang dumating si Mr. Lincoln sa entablado. Patuloy siyang napaparunok sa paglapit ito sa kanya. He did not avoid their eye contact hanggang sa nakatayo na ito sa harapan ng inuupuan niya. The Sexy Lady by DJ Kane and MC Magic played as the new sexy background music. Napasinghap siya ng ilahad nitong kamay sa mismong harapan niya at mas lalo pang nagkabuhol-buhol ang pintig ng puso niya nang hubarin nito ang itim na coat at agad iyong ipinasuot sa kanya. Brought to you, my sexy lady, you are mine now. He whispered it with his gleaming eyes.
Naparunok na naman si Ruth. Ngunit hindi niya ipinapakita ang pagkairitan niya sa lalaking yon. Sa halip, ibinilik niya ang kanyang nakakaakit na ngiti. Congrats! You so libid me. Then, she snaked her 2 arms to his nape. Maaari mo kong kunin na isang buwan bilang gantimpala, Lincoln? She winks. Biglang namatay ang ilaw sa buong paligid. Hudyat para ang kilin nito ang labi niya ng maalab at may panggigigil nitong halik. She is shocked and sudden. Napaawang na lamang ang bibig niya sa agarang ginawa nito. At tumoble ito nang hapitin din ng mga braso niya ang bewang niya at pinalalim ang labi nito sa bibig niya. Woman, respond. He hardly uttered. She doesn't know what's into him tonight. Hindi yun ang unang halik nilang dalawa. 2 beses nang inangkin ni Abraham ang kanyang mga labi. Nakaw na halik. Pero sa pagkakataong to hindi na. Dahil pagmamayari niya ng talaga siya ngayong gabi. Binili niya to sa auction event na to. Binili niya ito ng 10 milyong piso. Sinimulan niyang igalaw ang kanyang bibig at halikan siya ng husto sa abot ng kanyang makakaya. Hindi niya alam kung anong spell ang nangyayari sa pagitan nilang dalawa. Dahil parang nilamon na lang din siyang bigla ng mga sandaling iyon at nagpatangay na ng tuluyan sa mga labi niya. You are mine now. Beverly Ruth Gamboa? Pigil ang kanyang hininga bago sinuklay niya ng marahan ang kanyang basang buhok sa harap ng tokador. Shit! Sabi ko na nga ba? Iba ang hatid ng nervous ko kanina. So this is it? Kaya pala. You look serious and nervous, Beverly. Biglang nabitin ang hininga niya at napasingap siya nang marinig niya si Abraham na nagsalita. Nagkandabuhol din ang pintig ng puso niya ng mga oras na iyon, lalo na nang malingonan niya itong nakatawel nang lumabas ng banyo. Tulad niya, bagong ligo na rin ako. Ako? Umiling siya rito. Excuse me, Mr. Lincoln, I am not. Ngumisi naman ito at kinindatan siya. King ina, at lumalapit pa talaga sa akin. Poltragis tong pusong to. Please stop from beating fast, heart. Stop it. Si Abraham lang yan. Really? Tanong nito na makalapit na sa kanya ng tuluyan. Oo naman. Hindi. Kandaotal niyang sagot. Kinuha nito ang suklay sa kanyang nanlalamig na kamay. Ito na ngayon ang sumusuklay sa kanyang buhok. Naparunok siya. Kaya palang higpit ng kapit mo sa roba mo. I suggest you to stop holding and hiding what's inside your robe, my lady. Naluhubarin ko rin yan maya-maya. Nagiinit ang mukhang napatingala siya rito. Of course, I am not hiding it from you, Abraham. Saad niya at lakas loob niyang inalis sa nanlalamig niyang kamay sa harap mismo ng kanyang roba. Lumitaw ang flawless niyang balat at cleavage. Mas gumisi ito ng malawak habang napasilip doon. You're really different, woman. Bisto ka na, ayaw mo pang umamin. Napakaganda pero sinungaling, ha? Saad nito sa kanya. I said I am not. Then, hinahamon kita. Buisit. King ina kang Abraham Lincoln ka? Hinahamon mo ko, Lincoln? Tumikwas ang kilay niya rito. It's Abraham. Call me Abraham at oo, hinahamon kita. Mas tumikwas pa ang kilay niya habang humingi sinasapilitan. You really want to make fun of me, huh? Yes. Walang preno nitong sagot. Then okay, I will play your game. Tumayo siya sa harapan nito at nilaglag sa sahig ang robang tumatabing sa hubad niyang katawan. Nakita niyang nagkahiwalay ang mga labi nito habang pinagmamasdan ang buong flawless at sexing katawan nito. Ngayon nakasuot na lang siya ng kanyang 2-piece black lace undergarments. Perfectly beautiful, my Beverly. Agad din tong nakabawi sa pagkagulat sa ginawa niya. So anong masasabi? Biglang nabitin ang sasabihin niya at ang hininga niya nang bigla nitong tinanggalang tuwalya sa bewang nito. Putik! Ang laki at ang haba ng alaga niya. Talagang binibigla ko ng taong to. Shit! My virgin eyes. My virgin soul. Ngunit hindi man lang niya maalis doon ang paningin. Oo, isa siyang babae na nagtatrabaho sa club. Pero bago sa kanya itong ginagawa nito sa kanya ngayon. Eyes up here. You, malantod? Bigla siyang napaangat ng tingin dito. Kinunutan niya ito ng noo. What did you say? Never mind. Then, she gulps nang bigla nitong hinila ang katawan niya sa tabi niya. Inalika ng binata ang mga labi nito at nilagay ang mga braso sa bewang nito. Naramdaman na lang ni Beverly ang pagkaanhok ng bra niya sa likod. Kiss me back, Beverly. Bulong nito na maghiwalay na ang mga labi nilang dalawa. Again,
She is under his spell now. Naramdaman na lang niya ang pagtugon niya rito at ang pagkapit niya sa batok nito. Abraham, you are mine, Beverly. You are mine. We are not yet finished. Beverly. Napadilat siya na maramdaman ang bigat nito sa ibabaw niya. Abraham, I'm virgin. Ouch! Buisit ka? It really hurts, Abraham. Hayop ka talaga. Hindi niya mapigilang mapamura nang bigla itong pumasok ng buo sa kanyang kaibuturan. Tears and sweat fell all over her face. Mariin siyang napapikit habang napapadiin din ang kanyang mga daliri at kuko sa mga balikat nito. Shit, baby. Oh, shit. You're a... Shit, I'm sorry. I don't know. I'm really sorry, baby. Buisit. Nasa na ba yung kamiting ko? Kanina pa ako rito ah. Gosh, anong oras na? That person is really wasting my time. Naiiritang napasilip ako sa aking relong pambisig. Konti na lang at puputok na talagang bunbunan ko sa sobrang pagkainip sa paghihintay nito. It's over. My almost 2 hours is enough to wait for that bullshit person. Ouch! Shit! Bigla akong napamura nang sa pagtayo ko'y nabunggo ako sa isang naka-corporate business attire na lalaki na may malapad na dibdib at mabangong men's perfume. Hindi ka ba marunong ng social distance? His hand stopped me from talking. Where do you think you're going? I'm here. Ngayon ka pa ba aalis? Bigla ako nag-angat ng tingin. Napakurap pa ako at napaawang bigla ang bibig ko na makilala kong lalaki na kabungguan ko. Tipikal na nagulat ako dahil sa isang multo ng kahapon na ngay biglang nagpakita sa aking harapan. Ang multo na kahit kailan ayoko nang balikan at makita pa. Close your mouth and sit yourself, lady. Sabi nito na kinangisi ng diwa ko. Kinunutan ko ito ng noo. Excuse me, do I know you, mister? Nagkunwari akong hindi ko siya kilala. Umangat naman ang gilid ng labi niya. I surely know that, yes. You know me well, so well. Tinaasan ko rin siya ng kilay. Excuse me again, pero hindi kita kilala. Sabi ko at saka inayos ang sarili para humanda na sa pag-alis. Ruth, Bevy? Napahinto ako sa akmang paghakbang. Or is it Beverly Eleanor Gamboa? Nalingonan ko to na nakangisi na sa akin. Well, nagtaas muli ako ng kilay. Anong kailangan mo sa akin, Mr. Abraham Lincoln? I finally admit that I know him. Sabi ko, maupo ka at mag-usap tayo na seryoso. Pag-uulit nito at naupo na sa katapat kong upuan. At sino ka para utusan mo ko? I am the employer that you are waiting for. Marahas akong napailing. So, ikaw pala ang walang hiyang hinihintay ko ng halos 2 oras sa cafe na to. Wow! What a kind of unprofessionalism, huh? Pinaghintay mo ko na sobrang tagal dito. At least I made it. Sabi naman niya. I have to go. Wala kang kwentang kamit. Okay, you may go now. Pero dapat mong asahan na magrereklamo ako sa CEO ng iyong kumpanya. Tulad ng anong uri ng ahente ang sinusubukan nilang ipadala sa akin upang isara ang deal na ito sa aking kumpanya. Isang walang tiyaga na ahente? Si Mrs. Arlene Sanchez ang boss mo, di ba? Abat? Sinong mawawalan ng trabaho? Ako ba? Naiinis at namumula akong nagbuntong hininga at sinamaan siya ng tingin. I have no choice but to sit down. Kesa nga naman ma-question pa ako ni Mrs. Sanchez dahil sa meeting na to. Let's start. Lumiit ang buka ng mga mata niya na nakatingin sa akin. Waring naaaliw sa biglaang paglambot ko. Good girl. It's your fault. Kung di mo ko pinaghintay dito na parang tanga, sana harapin kita ng maayos ngayon. You never change. Nasa dugo mo pa rin ang palaging nagrereklamo at naninisi. Tiningnan ko siya na matagal at saka bumuntong hininga. Okay, hindi ko na lang din pinansin ang sinasabi niya. Bagkos ay binuksan ko ang document sa dala ko para sa pagmimitingan naming dalawa. Sanchez Group of Companies offer. I'll agree and sign those documents, but in return, you need to live in my house for 5 days to 1 week. Deal? Ano? Gulat na tanong ko sa sinabi niya. You heard me, right? Sabi niya at saka kinuha at pinirmahan agad ang proposal papers sa aking harapan. There! Binalik niya ang folder sa akin na may lagda sa bawat pahina. I will be leaving on the next day. Kailangan ni Tina ng tulong ng isang tao habang wala ako. Nangunot ang noo ko. Tina? Nakaramdam ako ng kirot sa dibdib ko. May deal na tayo.
Punta tayo sa bahay mo at kunin ang mga gamit mo. Tumayo ito at sumenya sa akin na tumayo na rin ako. Ano? Nanlalaki ang matang turan ko. Teka nga, sino ka ba para pasunurin ako sa gusto mo? At sino yung Tina na sinasabi mo? Tiningnan niya ako ng matagal at seryoso. Ipapakita at ipapakilala ko siya sa iyo mamaya. Just do your thing first, Beverly. Natamaan agad ako ng mga salita niya, pero ayoko naman mag-assume sa mga posibilidad na pumapasok sa isip ko ng mga oras na to. Ayoko. He sarcastically smiled at me. Wala kang magagawa. Alam mo na, mahirap akong kalabanin, right? So ginagamitan mo ako ng makapangyarihang ari-arian mo para lang pasunurin ako sa mga pesting plano mo? Matagal ko na tong pinag-isipan. And this time, I have to. Kahit nalabag to sa parte ko. Kaya, ikaw, papayag ka. Sa ayaw man o sa mga gusto mo. Wow, it is against your will pala. So ba't pipilitin mo pang sarili? Di niya na ako pinatapos at agad niya na akong tinangay palabas ng cafe na iyon. Mr. Lincoln, ano? There are a lot of people around here. Ayaw mo naman sigurong mapahiya tayo dito ngayon. Bigla ako napaayos ng sulyapan ko ang mga tao na nakatingin sa aming dalawa. Nasa mukha ng mga ito ang pagtataka. Wala na ako nagawa nang sapilitan niya na akong ipinasok sa loob ng kotse niya, tsaka niya ako pinausad at tumabi sa akin. Sinubukan ko pa na buksan ang kabilang pinto pero nakalock na ito. Ang kotse ko! Don't worry, I know what to do with it. Ibigay mo sa akin ang susi ng kotse mo. Sabay lahad niya ng kamay sa harapan ko. Gusto kong magprotesta pero alam ko namang wala akong mapapala dito. Once Abraham commands it, dapat masunod yon, kahit inaayon sa gusto ng ibang tao o sa gusto ko ang mga desisyon niya. Kinuha ko sa loob ng bag ko ang susi ng kotse at nanlilisik ang mga mata na inabot to kay Abraham. Good. JB? Yes, boss? Isang lalaking nasa harapan at katabi ang driver ang lumingon sa amin sa backseat. Get her car. Dalhin mo sa bahay. Ngumiti ito at tumango. Noted, boss. Sabi nito at nakatingin pa sa akin. Mang Bert, dalhin mo kami sa Aurora Subdivision, Jackfoot Street, he commanded. Yes, boss. Nakaawang ang mga labing, sumulyap ako sa kanya. Paano malalaman ang lugar ko? Hindi ka na dapat magulat. Basta alam ko ang lahat ng tungkol sa'yo. Sabi nito sa seryosong tinig. E di ikaw nang magaling. Bravo! Pinalakpakan ko siya at saka inirapan. Ang driver naman ay mukhang nagtataka sa ginawa ko. Abraham kept his silence, kaya tumahimik na lamang din ako. Matinis ang pagkakasigaw ko na abot hanggang ngalangala nang pumasok na ako sa kwarto ko. Ano ba talaga ang kailangan niya sa akin? At bakit niya ba ako pinipilit sa gusto niya? King ina naman, nananahimik na ako. He knows everything. Buisit. Nanggigigil ako habang napasalampak sa kama ko. Umayos agad ako nang tumunog ang cellphone ko na nasa bulsa ng skirt ko. Sinagot ko agad iyon nang di man lang pinasadahan ng tingin kung sino bang tumatawag. Hello? I'll be giving you 20 minutes to pack all your important things. Kung lalagpas ka sa binigay kong oras, aakitin na kita dyan. Sa boses pa lang at pagmamando, alam ko na kaagad kung sino to. Really? 20 minutes? Saan kaya aabot ang 20 minutes ko, no? Sarkastikong saad ko. Just pack your important belongings. Huwag mo nang dalhin lahat ng laman ng closet mo dahil may mga damit ka na sa bahay. Just the important belongings. Do you understand? Ha? Parang pinagandaan mo ah. Well, sa bagay, you bet it right, Beverly. He said in a plain tone. I will drop the call now. Hurry up. Then the call was ended. Hurry up mong mukha mo. Shit. God, why is this happening to me right now? Wala na ako nagawa kundi mag-impake. Pero hindi ako nagmadali tulad nga na sinabi niya sa akin. Maayos kong inampake lahat ng mga bagay na kailangan ko para sa 5 araw. Bahala siya at hindi ako papayag na umabot pa ng hanggang 1 week ako sa poder niya. Sinadya akong lumampas ng 20 to 30 minutes ang pag-iimpake ko. Magmamatigas ako at ipapadama ko sa kanya na lahat ng sinabit sasabihin niya, sasalungatin ko at hindi papakinggan. Huh? I am not Beverly Eleanor Gamboa that you used to know. Ibang Beverly na ang kaharap mo ngayon, Abraham. Ibang-iba na ako sa dating kilala mo. I took almost 1 hour to pack up my things. Wala akong pakialam kung mainip man siya sa paghihintay niya sa akin sa loob ng kotse niya. Na matapos ko ang pagliligpit, naupo naman na muna ako sa gilid ng kama.
I scanned the four corners of my room. Hay, 5 araw akong mawawala sa silid ko na to. 5 araw na hindi ko matutulugan tong kama ko. At 5 araw na hindi. Oh my God. Si Kendra. Si Kendra pala. Shit. Bakit sa lahat na makakalimutan ko, yung best friend ko pa? Agad kong hinugot sa aking bulsa ang cellphone ko at agad kong kinontak si Kendra na nasa trabaho pa niya. Hello, Bevy. Sumagot ka agad ito sa tawag ko. Kendra, sorry sa abala ha. I just called to inform you na hindi muna ako makakauwi sa bahay mamayang gabi. Ha? Bakit? Nagtataka kaagad na tanong ito sa akin. May biglang trabaho kasi ako ngayon na kailangan kong puntahan eh. Nandito ako ngayon sa bahay natin at nag-iimpake ng mga gamit ko. Mga 3 o 5 araw siguro ako mawawala. Bakit ang tagal naman? Kahit hindi ko siya nakikita, alam ko na agad na nakakunot ang noo niya. Trabaho eh. Basta mag-usap na lang tayo pagbalik ko, okay? I know that she's not convinced with my alibi. Sasabihin ko rin naman sa kanya, pero hindi muna sa ngayon. Baka sa pagbalik ko na lang. Okay, basta mag-ingat ka pa kung saan man pupunta, ha? I can manage myself, Kendra. Ikaw ang inaalala ko. I can also manage myself, so don't you worry. Basta you double-check the lock in the front and back door for your own safety, okay? Mag-ingat ka sa bahay. Tawagan mo rin agad ako anytime kung may problema man. Oo na. Thank you at mag-ingat ka sa pupuntahan mo, Bevy. I will. Thanks, Kendra. Napabuntong hininga ako matapos ko magpaalam kay Kendra. Ayoko talaga sanang pabayaan siya mag-isa sa bahay dahil sa loob ng 4 na taon namin magkasama, ngayon lang siya napahiwalay sa akin. Except na lang kung may out-of-town seminar kaming pareho. Katok ng nasa labas ng silid ko ang pumukaw sa pansin ko. Yeah, alam kong siya yon at oras na para lumabas ako ng kwarto ko. Mabigat ang loob na humakbang ako patungo sa nakasarang pinto ng aking silid. Beverly? Kumatok pa rin ito at tinawag ng pangalan ko. Pinihit ko na ang doorknob at binuksan ang pinto. Sinalubong agad ng mga mata ko ang naiinip at nakasimangot niyang tingin. Stubborn. Halos umabot ka ng 1 oras. Hindi ka talaga marunong sumunod. Aniya na nakakunot pa ang noo. Well, a girl is always a girl. Laging late sa lahat ng bagay. I just said that to make him mad. Ngumisi pa ako pero ang totoo, sinasadya ko talaga. At ang totoo, hindi ko ugaling laging late sa napag-uusapan. As always, sagot niya at saka ko tinalikuran at nauna nang bumaba sa hagdan. Napaka-gentleman. Hindi man lang dinala ang maleta ko pababa ng hagdan. Napaka-walang konsiderasyong lalaki. I have no choice but to carry it alone. Mabigat din yon ngunit nung kang magpapatulong ako sa kanyang buhatin yung bagahe ko. Never. Inayos ko muna ang gulong noon, saka ko yun hinatak patungong hagdan. Ngunit nakailang hakbang pa lamang ako na may umagaw noon sa aking kamay. Napatingala ako sa taong yun na walang iba kundi si Abraham. Kahit mabigat na, hindi pa rin humihingi ng tulong? Tumaas ang kilay ko. Huwag mong isipin na rude ako. Hinihintay ko lang na magpatulong ka, pero mukhang matigas talaga ang ulo mo. Sabi nito at saka muling naunang lumakad, bit-bit ang regular size na maleta ko. Tutulong naman pala, dami pang sinabi. Buti alam mo na kahit kailan hindi ako hingi ng tulong sa'yo. Itaga mo sa bato na kahit kailan, never akong dadaing sa'yo. Ano kaya ang mararamdaman ni Beverly kapag nakita niya si Tina? Ano ang malalaman ni Beverly sa boss niya na ikakagulat ng dalaga? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.